Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
mahal ka ng Ama. Maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, iyo lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas, madaling natatagpuan ng naghahanap sa Kanya, at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa Kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa Kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka na ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa Kanya at makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tupig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa't kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Ang salita ng Diyos
mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauna at mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas ng utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpetang Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling ninyo niya tayo magpakailanman. Kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat bilang pagbibigat din natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasa ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras."
Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Upo po ang lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo, maliwanag pong narinig natin sa Ebanghelyo sa araw na ito na sa Jesus Nazareno ay nagkwento ng talinhaga sa konteksto ng 10 abay na dalaga na may dalang lampara para sumalubong sa nobyo upang ilarawan ang kaharian ng Diyos. Subalit ang 5 dito ay hangal at ang 5 dito ay matalino sa kadahilanang sila ay nagdala ng reserbang langis. Sa pamamagitan nito, ay hinahamon po ang bawat isa sa atin na maging matalino tayo sa ating pagpapasya. May baon po akong kwento. Minsan, mayroong magkapatid na kambal. Ang pangalan nila ay si Popoy at Momoy. Si Popoy ang panganay, kilala sa pagiging matalino sa kanilang paaralan, magaling magsalita at alisto sa maraming bagay. Subalit kabaligtaran naman si Momoy. Si Momoy ang mas nakababatang kambal, kilala sa pagiging tahimik at palagi siyang napag-iiwanan sa kanilang klase. Kaya't lagi siyang tinutokso ng kanyang mga kamag-aral na bobo o walang alam. Minsan, ang kambal na si Popoy at Momoy ay binigyan ng tig-100 piso ng kanilang ninong. Nagpasya ang magkapatid na kambal na pumunta sa kanilang plaza. Agad na binili ni Popoy ang kanyang pera ng mga laruan, ng mga candies at isang lobo, ang kanyang 100 piso. Kaya naman si Momoy ay tingin ng tingin sa kanyang kambal na kapatid. Kaya't sinabi ni Popoy, "Hindi ba't may pera ka din? Bakit hindi ka bumili ng iyo para maging masaya ka din? Tignan mo, ang ganda ng aking laruan. Marami akong candies at napakalaki ng aking lobo. Ang bobo mo kasi, hindi ka talaga marunong." Pagkatapos noon, napaluha si Momoy. Pumunta siya sa isang karinderya at bumili ng 2 kanin at 2 ulam. Laking gulat ni Popoy na hindi ito kinain ng kanyang kapatid na kambal. Bagkus, kitang-kita ng kanyang 2 mata na ibinibigay ni Momoy ang lahat ng pagkain sa mag-inang pulubi na kapwa may kapansanan. Nakita niyang namumutla ang mag-ina sa gutom at pagkauhaw. At sinabi ni Momoy sa mag-ina, "Ito po, may dala akong pagkain. Ipinabibigay po ng mahal na poong Jesus Nazareno." Sa pagkakataong ito, nabitawan ni Popoy ang kanyang lobo at napaluha. Kanyang sinabi sa kanyang kapatid, "Patawad, Momoy, hindi ka mangmang, napakabuti ng iyong kalooban. Mas matalino ka sa akin." Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa mundo nating punong-puno ng pangungutya at pang-aapi, sino ba ang tunay na mas dakila? Sino ba ang tunay na mangmang at matalino? Si Momoy, bagamat pinagtatawanan ng mundo dahil sa kahinaan ng kanyang ulo, ay napakatalino at napakalaki naman ng kanyang puso
sa paggawa ng mabuti. Para kay Momoy, hindi niya hawak ang panahon sa kaniyang mga kamay. Kaya naman, hanggat may pagkakataong tumulong, hindi siya nagdadalawang isip na gumawa ng mabuti at kalugod-lugod sa Diyos at kapwa. Ang tunay na katalinuhan ay hindi hanggang sa isip lamang. Subalit dapat nakabatay ito sa tamang pagpapasya at pagiging bukas sa tamang hangarin ng kalooban. Uulitin ko po, napakahalaga nito. Ang tunay na katalinuhan, hindi lamang hanggang sa isip, subalit dapat nakabatay ito sa tamang pagpapasya at pagiging bukas sa tamang hangarin ng kalooban. Kaya nga po patuloy tayong nagdidebosyon upang mas mapayabong pa natin ang tama at mabuti nating hangarin sa buhay. Debosyon. Ano nga ba ang debosyon? Nakakasiguro ako na ang ating debosyon ang nagtulak sa atin para pumunta sa mga sandaling ito. Siguro sa kabila ng distansya o layo ng inyong pinanggalingan, hindi ninyo inalintana ang pagpunta dito. Dahil para sa atin, ang salitang debosyon ay hindi pangkaraniwan. Ang debosyon ay nangangahulugang katatagan ng ating damdamin at pananampalataya. Ito yung nag-uudyok sa atin upang magsakripisyo at magmahal. Sa pamamagitan din po ng debosyon, iniaakyat natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan. Alam ko, sa mga oras na ito, maraming kahilingan ang laman ng inyong puso. Siguro marami sa atin dito, yung mga nakakatanda na o yung mga senior citizen, humihiling sila na wag sanang sumakit ang kanilang tuhod para makapaglingkod pa sila sa ating Panginoon. Yung iba dito, humihiling ng kalayaan, kalayaan sa pagiging marites. Humihingi sa Diyos na sana wag nang maging marites ang kanilang hobby, na wag puro pagchichismis ang kanilang ginagawa, kung hindi magkaroon ng mga gawaing makabuluhan. Yung iba humihingi ng kalayaan para sa kanilang pagkakautang at pagkakahumaling sa mundo. At alam po ninyo, nakakasiguro ako na hindi lang mga personal na kahilingan ang dala ng inyong puso. Dala-dala nyo rin ang kahilingan ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya pwede bang pumalakpak ang mga kadibotong may hinihiling sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno? Napakalakas ng palakpak. Ibig sabihin, gising na gising pa at hindi pa natutulog. Pero alam po ninyo, nakakasiguro ako sa lakas ng palakpak ninyo, sa mga sandaling ito ay umaakyat sa langit ang lahat ng inyong mga kahilingan at pagsusumamo ng inyong puso. Dahil alam nating mabuti at mahabagin ang Diyos, umaasa tayo na tayo ay Kanyang pakikinggan sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Kaya maaari bang pumalakpak ng mas malakas? Ayan. Ang mga kadeboto nating ngayon pa lamang umaasang pinakinggan na sila ng Panginoon. Amen po ba? Pagka-request talaga, kahilingan, no, ang lakas ng palakpak. Pero mamaya, pag collection na, tahimik na. Ano? Hindi na tumitingin sa mga asherets. Biro lang po yon. Dahil dito, nais kong magbahagi ng 3 maigsing punto para sa ating debosyon. Una, pasasalamat. Pakiulit nga natin ng malakas.
Alam po ninyo, ang tunay na deboto, may pusong marunong magpasalamat. May pusong marunong kumilala sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Ang tunay na nagpapasalamat, marunong magpuri at magparangal sa Diyos. Kapag puno ng pasasalamat ang isang deboto, sinasabi niya sa kanyang sarili, ang lahat ng mga pagpapala at biyaya ko, lahat yan galing sa Diyos. Tingnan po ninyo at pagnilayan ninyo, ano ba ang mga mabubuting bagay na mayroon kayo ngayon na hindi nagdaan sa kamay ng Diyos? Di po ba't ang lahat ay biyaya? Sabi nga ng isang sikat na santo, everything is grace. Ang lahat ay biyaya. Kung ang lahat ay biyaya, napakaraming biyaya na ang nagdating sa ating buhay. At kung bibilangin natin ito, hindi natin makakaya. Kaya ang mga biyayang ito, utang na loob natin sa Diyos. At alam po ninyo, lagi kong binabahagi, ang utang na loob, kailanman, hindi yan kayang bayaran. Maging ikaw man ang pinakamagaling, pinakamatalino, at pinakamayaman sa buong mundo. Ang utang na loob, kailanman hindi nababayaran. Sapagkat ang utang na loob ay tinatanaw. Uulitin ko po, ang utang na loob, hindi natin kayang bayaran, ito ay ating tinatanaw. Sa banal na Eucharistia po, di po ba't ating tinatanaw ang altar? At ang altar ay sumisimbolo kay Jesus Nazareno na ating Panginoon. Tinatanaw natin ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Sa Eucharistia, tayo ay nagpapasalamat sa mga kabutihan ng Diyos. Kaya nga dapat ang laman ng puso ng isang kadiboto, walang hanggang pasasalamat. Ikalawa, pagbabalik loob. Pakiulit nga po natin. Alam po ninyo, ang isang layunin ng Ebanghelyo ay ang panawagan ng pagbabalik loob. Ang isang deboto dapat buo sa kaniyang puso ang magbalik loob sa Diyos sa sandaling siya ay nadapa at naligaw ng landas. Lagi ko pong sinasabi, ang Diyos patuloy na nagmamahal sa atin. Ang Diyos patuloy na nagpapatawad sa atin. Sa totoo lamang po, wala ni isa sa atin ang karapat-dapat sa presensya ng Diyos. Maging pari, madre, obispo o reliyoso, tayong lahat hindi karapat-dapat sa banal na presensya ng Diyos. Ngunit bakit tayo nagkakaroon ng lakas upang humarap sa Kanya? Dahil yan sa pagpapatawad at awa na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga lagi kong sinasabi, ang mahalaga, hindi na mahalaga yung nakaraan natin. Ang mahalaga, tinatama natin ang ating pagkakamali at taos-puso ang ating pagbabalik loob sa Diyos. Ikatlo, pagsuko. Pakiulit nga po natin. Ang tunay na debosyon, tinuturuan tayong isuko ang lahat sa Diyos. Isinusuko natin hindi lamang ang ating kahinaan, kung hindi maging ang ating kalakasan. Isinusuko natin ang lahat-lahat sa Diyos. Kaya nga sa tuwing itinataas natin ang ating mga kamay, sinasabi natin ng buong pagpapakumbaba, ipinagkakaubaya ko sa iyo, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Isinusuko ko ang mga bagay na hindi ko na kaya. Pasasalamat, pagbabalik loob at pagsuko. Ito po ay ilan lamang sa mga mukha at kamay ng ating debosyon. Alam po ninyo, noong December 30, ginanap ang Thanksgiving procession sa Quiapo Church.
Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, ay naranasan ko pong makasama ang ating mahal na Senyor sa loob ng isang motorcade parade. At alam po ninyo, ramdam na ramdam nyo yung pananabik ng mga tao na makapagpugay sa mahal na Senyor. Dahil 2 taon na mahigit tayong nakakulong dahil sa pandemya. Sa malayo pa lamang, napakakapal na ng tao. Napakaraming nagpipicture at kumukuha ng video. Marami sa ating mga kadiboto, itinataas pa ang kamay at kanilang panyo bilang paraan ng kanilang pagpupugay. Subalit alam po ninyo, may isang nanay na nakaantig sa aking damdamin. Tung nanay na ito, siguro lola na, kasi puting-puti na ang buhok niya sa kanyang ulo. At alam po ninyo, nakatungtong siya sa isang maliit na upuan. At tangan-tangan niya ang mga kandilang putol. At ito, yung ginawa niyang sulo o liwanag. Batid ko po ang kahirapan sa kaniyang buhay. Hindi naman po ako nagmamarites. Siguro wala siyang pambili ni kapiraso o isang kandila. Ibig sabihin, wala siya kahit 5 piso o 10 piso sa kaniyang mga bulsa. Kaya po anong ginawa niya? Pinagtiisan niyang sindihan ang mga gamit at putol-putol ng kandila para makalikha ng liwanag. At alam po ninyo, habang dahan-dahan na umuusad ang mahal na Senyor, kitang-kita ko sa kaniyang mukha ang labis na kagalakan. Winagayway niya ang mga kandilang putol, subalit puno naman ng liwanag, habang ang luha ay pumapatak ng tuloy-tuloy buhat sa kaniyang mga mata. At rinig na rinig ko po, paulit-ulit niyang sinasabi, "Mahal na poong Jesus Nazareno, maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po." Alam ko, sa mga sandaling iyon, maraming kahilingan ang kaniyang puso. Subalit, wala pa mang kasagutan sa kaniyang panalangin. Marunong na siyang magpasalamat. Sa kabila ng kaniyang kahirapan, hindi siya nagreklamo, hindi siya humiling ng kahit ano. Bagkus ang laman ng kaniyang puso ay walang hanggang pasasalamat. Napaluha po ako sa laki ng kaniyang pananampalataya. Salat man siya sa yaman ng mundo, wala man siyang pambili ni kapirasong kandila. Para sa kaniya, ang Diyos sapat na sa kaniyang buhay. Uulitin ko po, wala man siyang pambili ni kapirasong kandila. Salat man siya sa yaman sa mundo, pero para sa kaniya, ang Diyos sapat na sa kaniyang buhay. Sapat nang masilayan niya ang mahal na poong Jesus Nazareno upang magpasalamat, magbalik loob, at isuko ang lahat sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway ang ating debosyon at pamamanata ang magtulak sa atin upang mas mapalalim natin ang ating relasyon, misyon, at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Lagi ko po itong sinasabi, sa kabila ng napakadami nating kasalanan at pagkukulang sa Diyos, mahal na mahal na mahal niya tayo. Sapagkat tayong lahat
ay mga anak ng Diyos. Iwan at sumuko man ang mundo sa atin, ang Diyos mananatili sa atin. Ang Diyos kailanman hindi niya tayo iiwanan. Kaya nga nararapat lamang bilang pagtugon sa kanyang dakilang pagmamahal, marunong din sana tayong magpasalamat, magbalik loob, at isuko ang lahat sa Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magsitayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong mapagmatyag sa lahat ng oras upang maging handa tayong salubungin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Buong pananalig tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos, ay manatiling mulat sa kanyang karangalan bilang kabiyak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga namumuno sa pamahalaan ay laging magsumikap na tuparin ang kanilang tungkuling tugunan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap, nagugutom at walang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga reliyoso at reliyosa ay maging mga tunay na nagpapahalaga sa kaharian ng Diyos nang higit pa sa anumang bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nagdadalamhati at mga nababagabag ay magtiwala sa Panginoon na siyang pumapawi sa luha ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nawala ng mahal sa buhay ay magkaroon ng lakas at pag-asa sa kanilang pananalig sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panatilihin mo kaming tapat sa iyo upang maging karapat-dapat kaming makibahagi sa iyong kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Upo po ang lahat habang inihahanda ang mga alay. Sa pagpapalagay
Matayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang mga ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kaniyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga hukbo, langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitang Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitang Luluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa, ni Sofronio na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang La Virgen Divina Pastora, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tatayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagat sa'yo naiyan, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa maayos na daloy sa ating pagtanggap ng banal na komunyon, huwag po munang tatayo ang lahat. Row by row po ang gagawing pagtayo. Gagabayan po kayo ng mga bag collectors. Salamat po. Tatayo po ang lahat. Bago ko po igawad ang huling pagbabasbas, muli po sa ngalan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tanggapin po ninyo ang aming lubos na pasasalamat sa inyong mainit at wagas na pagtanggap sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Maraming salamat po sa bawat isang nakisalo sa banal na Eucharistia, bawat isang pinili ng Diyos, bawat isa sa atin pinagpala ng Diyos. Ang bawat nakikisalo, hindi pinababayaan ng Panginoon. Kaya makakaasa tayo na sa mga dumadalo at nakikibahagi sa banal na misa at mga gawain ng simbahan, tayo ay pinagpapala ng Diyos at binibigay sa atin ang mga biyayang siksik, liglig, at umaapaw. Amen po ba? Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko ang lahat para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At sasamahan po ako ni Father Aldwin para sa huling pagbabasbas. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus
Nazareno. Salamat sa Diyos.